Episode 365 na tayo nang abot kami na pangarap araw ng Miyerkules mga kapuso. Nakita ni Robert na ang ate Giselle niya ay nag-aayos ng bulaklak. Naglagay ito ng napakagandang bulaklak sa kanilang sala. Ngayon na-imagine niya yung pagmamahal niya kay Lynette. Inaalala niya, sinasariwa niya yung mga panahon na yung mga sweet moments nila ni Lynette. Ito yung first episode, di ba? Yung binigyan niya ng bulaklak si Lynette. Pinakyaw niya ang mga paninda nito hanggang sa ito nga yun, di ba? Yung nagkita ulit sila ni Lynette sa loob ng mall. Dito na nanumbalik yung mga alaala niya tungkol kay Lynette. Tapos noon, yung pinapasyal niya yung mag-ina, yung nag-set ng date si Annalyn, di ba? Para sa kanilang tatlo. Hanggang sa sinusukat na nga ni Lynette yung kanyang bride's gown at talagang nagustuhan ni Carlos. Sabi niya, Carlos, maganda ba? Oo naman, Lynette, sobrang ganda. Samantala, nakasulyap si RJ sa may labas. Ngayon yung isang lalaki doon, pinuna si Lynette. Sabi niya, oo nga po ma'am, napakaganda niyo. Bilang na buwis si Carlos, bilang napikon, sabi, ano sabi mo? Ha? Nagselos, pinagsuntok yung lalaki. Napaka-OA ng eksenang to. Ngayon biglang pumasok si RJ, no, sabi niya, Lynette, RJ, ano ginagawa mo dito? Tara na, umalis na tayo. Ilalayo kita sa kanya para hindi ka madamay. RJ, ano bang ginagawa mo dito ha? Ba't bigla ka sumusulpot? Lynette, di mo ba nakikita? Yung ginawa ko, nilayo kita kay Carlos para hindi kanya masaktan. Para sabihin ko sa'yo, Lynette, mahal pa rin kita hanggang ngayon. Handa kong ipaglaban ang pagmamahal ko sa'yo. Totoo itong nararamdaman ko, Lynette. Sabi ni Lynette, no, huli na RJ, nakita mo naman na ikakasal na ako, diba? Saka napako-komplikado ng komplikasyon kung may kipagbalikan pa ako sa'yo. E di gawin natin simple, ang mahirap na komplikadong sitwasyon natin. Basta gusto ko ikasal sa'yo, Lynette. Gusto ko makasal ka sa akin, sabi niya, no. Pinaglaban niya talaga hanggang sa inabot ni RJ yung kamay niya kay Lynette. Ngayon, wala na rin nagawa si Lynette kundi kunin yung kamay ni Robert. Hanggang sa, napagpatuloy na nga ni, RJ yung panaginip niya. Diba? Nakatulog na nga siya. At ang ganda ng panaginip niya. Mismong araw, mismo ng kasal nila ni Lynette, kinakasal sila. Ang ganda ng kanyang gown. Ayan, no? Ang ganda ng venue. Tapos, tuwang-tuwa si RJ. Pangarap lang talaga, no? Ayan o, kung mapapasin mo, wala namang mga bisita, walang mga tao. Tanging pari lamang, saka silang dalawa ang nandoon. Nagbigay na sila ng mga vow sa isa't isa. At ang sabi ng pare, now you may kiss the bride. Hanggang sa nagising na nga itong si Obeng at ginigising siya ni Giselle. Obeng, mukhang napasarap ang tulog mo ha, nananaginip ka. At hindi mo na rin namalaya na nakatulog ka na lang dyan sa may couch. At saka tanghali na. Okay, sige, bumangon ka na dyan dahil may bisita ka. Ganun ba ate? Sige, kikilos na ako. Alam mo ba, nanaginip kasi ako eh. Masaya yung panaginip ko. So yun na nga, diba? So hindi na nga talaga inalampan ni Giselle kung ano yun. Pero ramdam talaga ni Giselle, maganda ang panaginip ni Obeng dahil nga napasarap ito ng tulog. Ngayon nag-request si Giselle ng kape sa katulong. Habang pumunta naman tayo dito sa East Ridge, nagkakasya itong sina Doktora Denise saka si Doktora Katie dahil nakita nila itong sina Lynette saka si Carlos. Akala nila nasa bakasyon na ito dahil nga naka-leave. Yun pala, pumunta pa si Lynette sa hospital dahil meron pa raw siyang tatapusing papers. Okay na naman daw lahat. Ngayon, sabi naman ni Doktora Denise, talagang tuloy na ang kasal. Oo naman, sabi ni Carlos, wala na makakapigil sa amin. Sabi naman ni Doktora Katie, Dok, pwede ba namin makita yung gown? Ay, oo, ito, papakita ko sa inyo. Ngayon, habang silang apat, masaya, si Annalyn naman nakatungaw sa malayo at nakasimangot. Hindi siya masaya. Ngayon, sinusulyap siya sa malayo ni Carlos. At si Carlos, biglang nabahiran ng pagkasimangot yung nakangiti niyang mukha dahil nakita niya si Annalyn na bitter. No? Ngunit hindi na lang niya ito binigyan ng pansin at nakikinig pa rin siya sa usapan ng tatlong babae. Samantala, nakipagkita na nga si Ray kay RJ at nagkamustahan niya magkumpare. Sabi naman ni RJ, maraming salamat pare at pumunta ka dito. Hindi kaya magtaka sa'yo si Moira dahil pumupunta ka rito. Nako pare, hindi naman ako hawak sa liig ni Moira.
Kahit na sabihin mong bago pa lang akong medical director, meron naman akong sariling oras at hawak ko ang oras ko, ang buhay ko. Pumunta lang ako dito para kamustahin ka, syempre. Sabi naman ni RJ, alam mo ba, namimiss ko pa rin si Lynette hanggang ngayon. Talagang desidido na talaga ako na makipag-divorce kay Moira. Alam mo na naginip pa nga ako at napaginipan ko siya. Sabi naman ni Reyno, alam mo pare, hindi lang sa dahil kumpare kita, pero kailangan kitang pukpukin saka hanggang sa magising ka sa katotohanan. Noong una, umiiwas ka na kina Lynette. Gaya nga ng sabi ko sa'yo, diba? Sabi ko, iwasan mo si Lynette at piliin mo si Moira dahil sila ang pamilya mo. Ngayon, nakikipaghiwalay ka na sa kanya kaya na wala nang rason, diba? Para makipagbalikan ka pa kay Moira. Pero ngayon, noong una, umiiwas ka kay Lynette, pero ngayon, pilit kang lumalapit sa kanya. Ito lang sagot ko sa'yo, pare. Kailangan sabihin mo kung ano talaga ang tinitimpon ng puso mo. Makipag-take risk ka sa sitwasyon. Hindi pa naman huli ang lahat. Kailangan iparamdam mo kay Lynette kung gaano mo pa rin siya kamahal. Samantala, ito namang si Kyla, nag-open up na nga kay Doktora Annalyn. Sabi niya, alam niyo ba, Dok, dati mahal na mahal ko si nanay. Okay naman talaga kami. Nagbago siya dahil nung nakilala niyo yung boyfriend niya. Yung boyfriend niya, alam ko ginagamit lang yung pera niya. Pineperahan lang siya dahil meron siyang negosyo, si nanay. Simula noon, hindi na kami okay. Kinumpronta ko si nanay hanggang sa nag-away kami. Hanggang sa naglayas ako. Tapos tumitira ako sa mga kaibigan ko. Habang nakatira ako sa mga kaibigan ko, doon na ako nakaramdam ng pananakit ng back ko. Sobrang sakit, kaya ito na nga, na-admit na nga ako sa ospital. Dok, kinakailangan ba talaga na ipaalam ko to sa nanay ko? Oo, kinakailangan. Isang tabi mo na muna ang sama ng loob mo sa nanay mo. Ngayon, ibinigay na nga ni Kyla yung cellphone number ng nanay niya at binigay nga ito kay Nurse Biko para kontakin na nga. Sabi nga ni Nurse Ling, ang galing mo talaga, Dok, nagawan mo yun ng paraan. Samantala, tumatawag si Robert kay Annalyn. Sabi naman ni Annalyn, ano po yun tayo, napatawag kayo? Annalyn, anak, nandiyan ba ang nanay mo? Opo, nasa opisina po siya Kasama ba niya si Carlos? Nasa conference room po meron daw pong meeting. Bakit po? Basta anak ipanalangin mo lang na magiging maayos tong lakad ko. May gagawin kasi ako para sa nanay mo. Ano po ba yun tayo? Ano po yung gagawin nyo? Basta, ngayon naantala yung pag-uusap nila mag-ama dahil biglang dumating si Nurse Biko. At nasa kabilang linya na nga yung nanay ni Kyla. Sabi ni Annalyn, saglit po tayo, mamaya na lang po kita tatawagan. Pinuntahan niya agad si Kyla. Sabi niya, Kyla, meron taong gustong kumuusap sa'yo. Sino yun? Napakita sa kanya ang nanay niya at ito'y umiiyak. Pasensya ka na, anak, patawarin mo ko sa desisyon ko. Alam mo ba, hinahanap ka namin ni Jerome. Kahit saan kami magpunta, hindi ka namin makita. Pinuntahan namin ng mga kaibigan mo. Wala silang masabi kung nasaan ka. Dahil hindi nila alam. Patawarin mo ko, anak Kung ayaw mo talaga kay Jerome, handa kong i-give up ang pag-ibig ko sa kanya, ang pagmamahalan ko sa kanya dahil wala kang kapantay. Ikaw ang anak ko, ikaw ang biyaya ng buhay ko. Mas importante ka sa akin. Sabi naman ni Kyla, patawarin mo ko na sa mga nagawa ko Ginawa ko lang to dahil nasaktan ako hindi mo ko pinakinggan. Ngayon anak, ipaglalaban kita dahil importante ka sa akin. Samantalang si Annalyn nakikinig at affected siya. Dahil yung sarili niyang nanay, si Lynette, hindi siya kayang ipaglaban. Ang pinagtatanggol si Carlos, kaya nakakarinig si Annalyn Ngayon habang nagdadrive si Moira, tumawag itong Zoe para ibalita na nanggaling dun sa office ng nanay niya at meron nakitang sulat na ipinadala sa kanya. Sige na Zoe, buksan mo na. O anong sinasabi ng sulat? Biglang natigil si Zoe habang binabasa niya. Sabi niya, Ma'am, naku po, nag-file ng annulment si Dad. Paano na to? Paano na pamilya natin hindi ito mabubuo, hindi tayo makukumpleto? Ano nang gagawin mo? Gumawa ka ng crazy things, Ma'am. Sabi ni Moira, hindi ako makakapayag, Zoe. Diba, request mo maging kumpleto tayo? Okay, gagawa ko ng crazy things, mabuo lang tayo. Gagawa ko ng kabalbalan. Gagawin ko ang lahat. Bumalik lang sa akin ng dad mo. Talagang desperada na talaga si Moira, Meron na naman siyang pinaplano at inihinto nga niya yung sasakyan para siya makapag-isip-isip. Samantalang tong si Zoe natataranta dahil ito na nga naman ng katapusan ng pamilya nila, 'di ba?
Gusto na talagang kumalas ni Robert. Hindi naman makakapayag itong si Moira. Samantala, ito namang si Moira, nag-iisip na ng kanyang pinaplano at pupuntahan nga itong si Robert. At ito na nga, papaalis na nga si RJ, ngunit sinalubong siya ni Moira. Moira, ano pa bang ginagawa mo dito? Robert, naparito ako para mag-usap tayo. Pwede ba tayo mag-usap? Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Moira. Tapos na tayo. Na-receive ko yung file ng annulment mo tungkol sa akin. Alam mo ba kapag ginawa mo to, mawawalan ka ng shares. Oo, meron kang shares pero hindi mo tumukuha ng buo. Hindi ka na pamuno pa sa Apex at syempre maapektuhan si Zoe. O di ba, Moira? Huwag mo nang idamay si Zoe dito. Labas siya dito. Kahit naman na hindi ko na siya anak, gagawin ko pa rin ang responsibilidad ko bilang ama sa kanya. Sabi naman ni Moira, okay, pasensya na. Nandito ako para hindi makipag-argument sa'yo. Meron akong ino-offer sa'yo, Robert. Naparito ako para sabihin sa'yo na handa kong ibigay sa'yo lahat. Handa kong ibalik sa'yo ang Apex. Mamuno ka, mamahala ka kasama ko. Tayong dalawa. Ang importante magsama lang tayo. Desperada na talaga to si Moira, So, inaalok niya si RG na makipag-deal sa kanya. So, dito na po nagtatapos ang review, Enrica, para sa araw na to. Pakatunghayan natin ang episode 366 ng Abot Kami ng Pangarap, araw ng Huwebes, Talagang ipinaglaban talaga ni Robert si Lynette. Pinagtapat niya na at niyakap niya pa ito. Sinabi niya, mahal na mahal kita. So, ang ibig sabihin nito ay tinanggihan niya yung offer sa kanya ni Moira dahil ayaw na nga niya talaga makipagbalikan dito. Diba? So, ano kaya ang kahinatnan ng eksenang ito? Diba? Lalo tuloy magugulo ang isip at puso ni Lynette. Diba? At sa pagkakataon nga nito, nakikita nga ni Annalyn, yung sitwasyon nga ni Kyla, yung kanyang pasyente. Diba? Tuluyan pa kayang may pagtatanggol ni Lynette si Annalyn o tuluyan niyang kakampihan itong si Carlos? Yan ang pakatunghayan natin, mga kapuso. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami ng Pangarap and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po, mga kapuso, and God bless us all.